Alas 4:17 ng madaling araw, Enero 5, 2026. Sa Khrushchev na airbase, sa silangang Belarus, ang bilyon-bilyong halaga ng Invincible Oreshnik battery ng Russia, ang hypersonic na wonder weapon na ipinagmalaki ni Putin na walang makakagalaw, ay isa ng dambuhalang haligi ng apoy na tumutupok sa madilim na kalanitan. Ang mga kasunod na pagsabog ay napakalakas, kaya't na-trigger nito ang mga seismic sensor hanggang sa Poland. Hindi lang basta pinigilan ng Ukraine ang isang Mach 10 missile. Ginawa nilang isang higanteng sulo ang buong imbak ng armas bago pa man malaman ng Russia kung ano ang tumama sa kanila. At ang pinakamatinding bahagi, ang tanging kinailangan lang ay dalawang F-16 na ligtas na lumilipad sa kanilang teritoryo at 10 madiskarteng drones. Upang maunawaan kung paano nangyari ang malaking kabiguang ito, kailangan nating bumalik sa huling bahagi ng Disyembre 2025. Habang nakatuon ang mundo sa mga balita tungkol sa holiday, sinusubaybayan ng satellite intelligence ang isang nakakabahalang pagkilos sa Khrushchev 6. Ito ay isang lumang pasilidad mula sa panahon ng Soviet na nasa 250 milya lamang sa hilaga ng border ng Ukraine. Hindi ito isang karaniwang deployment lang. Ito ang pinakamalaking estratehikong hakbang ni Putin. Inilalagay niya ang unang full operational battery ng Oreshnik system sa ibang bansa. Para sa mga hindi sumusubaybay sa mga pahayag ng Kremlin, ang Oreshnik ay tinuturing na endgame weapon. Pinag-uusapan natin ang isang dambuhalang solid fuel missile na may re-entry speed na Mach 10 o mahigit 7,600 milya bawat oras. Nagdadala ito ng Multiple Independently Targetable Re-entry Vehicles o MIRVs. Ibig sabihin, ang isang missile ay kayang magbagsak ng 6 na magkakahiwalay na warheads sa 6 na magkakaibang lungsod ng sabay-sabay. Tinawag ito ni Putin na wonder weapon na hindi kayang harangin ng anumang depensa ng kanluran kapag naabot na nito ang upper atmosphere. Sa paglilipat ng 10 sa mga mobile launcher na ito sa Belarus, epektibong tinututukan ng Moscow ng patalim sa leeg ang bawat kapitolyo sa Europa. At hindi lang nila ito basta iniwan sa gitna ng bukid. Ang Khrushchev 6 ay ginawang isang high-tech na kuta. Upang protektahan ang mga bilyong-bilyong halagang asset na ito, naglagay ang Russia ng isang triple threat defensive umbrella. Una, 3 batalyon ng S-400 Triumph na gumagamit ng Gravestone radars na dinisenyo upang mag-track ng daan-daang target ng sabay-sabay. Pagkatapos, pinalibutan nila ito ng Pantsir S-1 at Tor M2 systems para sa malapitang proteksyon. Ito ang uri ng layered defense na sa papel ay lumilika ng isang impenetrable no-fly zone. Para sa sinumang tradisyonal na military planner, ang pag-atake sa site na ito ay isang misyon na imposible. Gayunpaman, ang High Command ng Ukraine ay hindi naghahanap ng isang konbensyonal na labanan sa himpapawid. Alam nila na ginugol ng Russia ang isang buong taon, bilyon-bilyong dolyar at libu-libong oras ng trabaho upang imbak ang 10 partikular na launcher na ito. Ang plano ng Ukraine ay simple, ngunit napakatapang. Huwag umatake kapag dumating sila. Huwag umatake habang sila ay gumagalaw. Maghintay. Maghintay hanggang ang bawat isang launcher ay kargado ng gasolina, kargado ng armas, at nakaparada sa iisang lugar. Upang may sagawa ito, naganda sila ng isang specialized strike package. 2 F-16 Block 70 hanggang 72 Vipers, ang pinaka-advanced na variant sa himpapawid, at 10 long-range one-way UAVs. Ngunit heto ang patibong na hindi nakita ng mga Russian planner. Hindi lilipad ang mga taga-Ukraine papunta sa bibig ng S-400. Nakahanda na ang chess match. 2 jets laban sa isang buong nuclear-capable battery. At habang papalubog ang araw ng Enero 4, ang unang 10 anino ay gumugulong na sa isang lihim na tarmac sa Chernihiv. Nagsimula na ang pangangaso. Alas 11 ng gabi. Isang liblib na tarmac malapit sa Chernihiv. Ang katahimikan ng gabi sa Ukraine ay binasag ng mababa at maindayog na tunog ng 6 na gasoline engines. Ito ang mga LUT long-range drones, ang pangunahing deep strike assets ng Ukraine. Sa esensya, ito ay mga digital ghosts na nagkakahalaga ng $15,000
at may abot na 600 milya. Pag-angat nila, hindi sila tumataas, kundi sumisisid. Ang mga onboard flight computer ay nagsasagawa ng Nap of the Earth flight profile. Lumilipad sa nakakatakot na babang altitude na 100 at 40 talampakan lang. Sa taas na ito, ang mga drones ay pisikal na nagtatago sa likod ng kurba ng mundo at mga linya ng puno sa Belarus. Lumilipad sila sa ilalim ng 300 at 70 milya search radius ng Russian S-400 Big Bird radar. Sa susunod na 3 oras, nagna-navigate sila gamit ang high-precision inertial sensors at anti-jamming GPS. Itinatama ang kanilang kurso bawat millisecond na may perpektong kalkulasyon. Ngunit ang 6 na drones, gaano man ka-stealthy, ay hindi sapat upang wasakin ang Khrushchev 6. Kailangan nila ng distraction. Kailangan nila ng isang Big Brother upang sipain ang pinto ng pabukas. Pumasok ang F-16 No. 1 na may call sign na Wild Weasel. Ang Block 70/72 Viper na ito ay isang lumilipad na electronic warfare suite. Sa ilalim ng mga pakpak nito, may dala itong 4 na AGM-88 HARM missiles. Ngunit ang tunay na salamangka ay ang dalawang ADM-160 MALD decoy jammers. Ngayon, kung ikaw ang Russian commander ng isang S-400 battery, anong hahanapin mo? Nag-scan ka sa abot tanaw para sa isang malaki at mataas na banta. At eksaktong alas 3:40, 5 ng madaling araw, ibinigay sa kanila ng Wild Weasel ang eksaktong kinatatakutan nila. Ang piloto ng F-16 na naglalagi ng ligtas sa loob ng Ukrainian airspace ay pinakawalan ang 2 MALD decoys. Ito ay mga programmable actors. Ang bawat isa ay isang maliit na flight vehicle na kayang gayahin ang eksaktong radar signature ng isang malaking B-52 bomber o sa kasong ito, isang buong squadron ng F-15 Eagles. Sa mga screen ng Russian Gravestone radar sa Khrushchev 6, biglang nagkagulo ang mundo. Hindi nila nakikita ang 2 maliliit na decoys. Ang nakikita nila ay isang buong American-style strike package na mabilis na papalapit sa taas na 25,000 talampakan. Nagising ang base ng Russia sa isang mechanical na sigaw. Ang mga air raid sirens ay bumasag sa nagyayalong kadiliman. Ang mga crew ng S-400 na puno ng adrenaline at isang taon ng propaganda ay tumugon ng eksakto kung paano gusto ng Ukraine. Nag-lock on sila sa mga multo sa mataas na altitude. Target lock, launch. 6 na S-400 missiles ng bawat isa ay nagkakahalaga ng humigit kumulang $2 milyong. Ang humagibis mula sa kanilang mga riles, humahabol sa mga anino sa upper atmosphere. Ang bawat paglunsad ay parang isang $2 milyong na lottery ticket kung saan ang tanging premyo ay usok. Ang ironya, hindi man nang ginalusan ng S-400 ang 6 na Lieut-E drones. Nakatuon ang lahat sa Ghost Squadron na nilikha ng 2 MALD decoys. Habang abala ang S-400 sa pag-atake sa mga digital ghosts na ito, ang tunay na banta ay nasa 100 at 40 talampakan pa rin sa itaas ng putikan at dulas na nakakalusot sa mga radar gates. Ngunit ito ang twist na nagpapaging masterclass sa misyong ito. Sa sandaling nagdiriwang ang mga Russian radar operators sa kanilang mga kills sa high-altitude squadron, napagtanto nila na ang kanilang mga S-400 tubes ay wala ng laman at kailangan ito ng 45 minutong reload. Kung ikaw ang commander ng battery na ito at napagtanto mong gumastos ka, kakatapos lang ng $12 milyong para magpabagsak ng zero na eroplano habang walang laman ang iyong mga tubes, ano ang susunod mong gagawin? Mananatili ka ba at lalaban gamit ang short-range pantsers? O magsisimula ka ng sumigaw para sa air cover? I-type ang stay o run sa comments. Dahil habang nagde-debate ang mga Ruso, ang ikalawang yugto ng operasyon ay nagsisimula pa lang. Dahil hindi nag-iisa ang Wild Weasel, nakaabang lang sa likuran nito ang F-16 No. 2. Ang sniper. At dala nito ang mabibigat na armas na mapapabago sa hypersonic pride ni Putin bilang isang 1,000-foot barbecue grill. Ang 6 na Lieut-E drones ng Wave 1 ay tumatawid na ngayon sa huling dead zone
ang 10 milya perimeter sa paligid ng Khrushchev 6. Ngunit dito, mas naging pulido ang laro ng Ukraine. Ang 6 na drones na ito ay hindi na nagtatangkang magtago. Habang papalapit sila sa inner ring, ang mga flight computer ay nag-trigger ng pop-up maneuver. Umakyat sila sa 300 talampakan. Bakit? Dahil gusto nilang makita sila. Umarte sila bilang ultimate clay pigeons o PAIN upang lituhin ang mga short-range defenses. Agad na kumilos ang Pantsir S-1 at Tor M2 systems, ang mga bodyguard ng Oreshnik battery. Ang langit sa itaas ng airbase ay naging magulong pader ng tingga at apoy. Ang mga dual 30mm cannons ay nagbubuga ng 4,000 rounds bawat minuto at ang mga missiles ay humahagibis upang harangin ang mga mababang lumilipad na panghihimasok na ito. Ito ang tinatawag ng mga military analyst na saturation. Ang isang Pantsir system ay kaya lamang mag-track at mag-engage ng ilang target ng sabay-sabay bago umabot sa 100% capacity ang computer processor nito. Sa pamamagitan ng pagsabak ng 6 na LUT drones ng sabay-sabay, pinipilit ng Ukraine ang mga Russian bodyguards na itutok ang bawat sensor at bawat bala sa PAIN na pinatatakbo ng gasolina. At habang ang mga Russian gunners ay nagha-high five dahil sa kanilang mga drone kills, wala silang kamalay-malay sa berdugo na nag-aabang 60 milya ang layo. Pumasok ang F-16 No. 2, call sign The Sniper. Kung ang Wild Weasel ay maingay at nakaka-distract, ang Sniper ay isang multo. Nananatili itong mababa, tahimik, at naghihintay sa eksaktong millisecond kung kailan ang Russian inner ring defense ay ganap na abala. Pinitik ng piloto ang safety cover ng weapon release. Sa ilalim ng pakpak ay nakaupo ang AGM-158 JASSMER, ang Joint Air-to-Surface Standoff Missile. Hindi lang ito, basta bomba. Ito ay $1.3 milyong stealth cruise missile na may 600 milya range. Isipin ang JASSM bilang special ops version ng isang missile. Ang katawan nito ay gawa sa advanced radar absorbent composites na hugis flat diamond upang ilihis ang radar waves palayo sa pinanggalingan. Ito ay may radar cross-section na kasing laki lang ng lata ng soft drinks. Kahit na ito ay 14 na talampakan ang haba. Pinili ng sniper pilot ang release. 4 na JASSM-ER ang nahulog mula sa pylons. Ang kanilang maliliit na pakpak ay bumukas ng mabilis. Hindi sila tumataas. Bumababa sila ng mas mababa pa kaysa sa mga drones. Yumayakap sa lupa sa taas na 50 talampakan lamang. Ginalabayan sila ng internal digital map at global grade inertial navigation system. Sa loob ng ilong ng JASSMER ay isang imaging infrared seeker. Mayroon itong digital na litrato ng Oreshnik bunker na naka-preload sa utak nito. Kahit nabuksan pa ng mga Ruso ang bawat jammer sa Kremlin, walang pakialam ang missile na ito. Sa bilis na 6 na raang milya bawat oras, ang 4 na JASSM ay lumulusot sa mga na-distract na Pantsir crews. Ang mga Ruso ay abala sa pag-reload ng kanilang mga baril matapos pabagsakin ng Wave 1 drones at nagtatawanan sa kanilang tagumpay. Wala silang ideya ng 4 na multo na may dalang 1,000-pound armor-piercing penetrator warheads ay 70 segundo na lang ang layo sa pintuan. Ngunit sandali, may isa pang layer sa triple threat failure na ito. Ang mga Oreshnik launchers ay mobile, tama? Pwede naman silang umalis na lang. Pero eto ang masterstroke na detalye. Ang Wave 2 ng Ukraine, ang huling 4 na kill drones, ay tinimpla ang oras upang dumating sa eksaktong sandali na magbubukas ang mga pinto ng hangar upang patakasin ang mga truck. Ngayon, isipin mong ikaw ang Oreshnik Battery Commander. Ang iyong mga S-400 ay walang laman. Ang iyong mga Pantsir ay nagre-reload. At bigla, ang iyong mga invincible missiles ay nakulong sa loob ng bunker na tatamaan na ng 4,000 pounds ng specialized high explosives. Mananatili ka ba sa loob at asang kakayanin ng semento? O tatakbo ka at magdadasal na hindi ka tamaan ng shrapnel? Tutok lang, dahil ang physics ng pagkawasak sa susunod na 30 segundo ay magbabago sa mapa ng Belarus magpakailanman. 4:00 ng umaga, ang huling 70 segundo ng pag-iral ng Oreshnik. Sa loob ng reinforced bunker sa Khrushchev 6,
Ang hangin ay makapal sa amoy ng ozone at diesel. Ang mga Russian technicians ay nagkukumahog na tanggalin ang mga fueling hose. Ang kanilang mga bota ay dumudulas sa malamig na semento. Dumating ang utos. 3 minuto na ang nakararaan. I-evacuate ang mga launchers. Kompromiso na ang himpapawid. Ngunit ang isang mobile Oreshnik ay hindi isang sports car. Ito ay isang 50-ton beast na nangangailangan ng katumpakan at oras. 2 bagay na kinuha na ng Ukraine sa mesa. Sa labas, ganap ang kaguluhan. Ang mga crew ng Pantsir S-1, matapos ubusin ang kanilang huling missiles sa Wave 1 decoys, ay desperado nang nagre-reload. Ang kanilang mga kamay ay nanginginig ng matindi, kaya't halos hindi nila mailagay ang mga missile canisters. Ang ilang sundalo, dahil sa pagka-realize na ang radar ay bulag dahil sa jamming ng Wild Weasel, ay gumawa na ng huling kilos ng kawalan ng pag-asa. Nakatayo sila sa mga bubong ng kanilang sasakyan. Nagpapaputok ng AK-74 rifles sa madilim na langit, umaasang may maswerteng bala na tatama sa $1 million na Ghost. Hindi ito mangyayari. 30 miles ang layo, isinagawa ng 4 na JASS-MER missiles ang kanilang huling manyobra. Ang kanilang imaging infrared seekers ay nag-lock sa thermal signature ng ventilation shafts ng bunker. Ang onboard computers ay gumawa ng 0.5 degree course correction. Ito ay katumpakang surgical, malamig, at hindi na mababawi. Ang unang JASS-MER ay tumama sa Bunker 1. Hindi ito sumabog sa impact. Masyadong simple yon. Gumagamit ito ng specialized FMU-152 Joint Programmable Fuse. Ang matalinong utak na ito ay kinakalkula ang deceleration, habang ang matigas na nose cone ay tumatagos sa 20 talampakan ng reinforced concrete at lupa. Naghihintay ito hanggang sa nasa sentro na ito ng hangar, eksakto sa itaas ng solid rocket motor ng isang Oreshnik. At saka, ito pumutok. Ang mundo sa Khrushchev 6 ay nawala na ng saysay. Ang unang 1,000 pound blast ay mitsa lamang. Ang tunay na lagim ay nagsimula ng mag-ignite ng solid fuel ng Oreshnik. Hindi tulad ng liquid fuel na minsan ay pwedeng pigilan, ang propellant ng Oreshnik ay isang high-energy mix ng aluminum powder at ammonium perchlorate. Ito ay literal na 1,000 talampakang stick ng dinamita na nasusunog sa 5,000 degrees Fahrenheit. Kapag nagsimula na ito, idinidikta ng physics na hindi na ito mapipigilan. Sa loob ng milliseconds, ang bunker ay naging pressurized oven. Ang mga bakal na pinto ng hangar, na tumitimbang ng ilang tonelada bawat isa, ay natanggal sa kanilang mga bisagra na parang papel. Lumilipad ng 300 yards patungo sa kagubatan. Isang haligi ng nag-aapoy na puti at lilang apoy ang sumabog sa bubong, tumatagos sa mga ulo. Ngunit hindi pa tapos ang Ukraine. Habang ang 2 launchers ay desperadong gumagapang palabas ng Bunker 4, ang kanilang mga gulong ay umuusok habang tumatakbo, patungo sa linya ng mga puno. Dumating ang Wave 2. Ang 4 na kill drones, ang mga Luti, ay nag-aabang sa thermal updrafts na nilika ng mga apoy. Sa pamamagitan ng kanilang low-light cameras, kitang-kita ng mga Ukrainian operators sa Chernihiv ang mga tumatakas na trucks. Target acquired. Engaging. Sumisid ang unang UT. Hindi nito tinamaan ang armored cab. Pinuntirya nito ang nakalabas na missile canister sa likuran. Ang 75-pound shaped charge warhead ay tumama sa manipis na balat ng Oreshnik. Ang resultang secondary explosion ay napakalakas, kaya't binaligtad nito ang 50-ton truck ng patagilid na parang laruan. Ang pangalawa, pangatlo at pang-4 na drones ay sumunod. Hinahabol ang mga natitirang support vehicles at fuel tankers. Sa Ukrainian Command Center, mabigat ang katahimikan. Wala pang hiyawan, tanging ang maindayog na click-click ng mga technicians na nagre-record ng seismic data. Impact confirmed. Ang target Khrushchev 6 ay hindi na isang functional military asset. Structural compromise. 100%. Ang sniper at ang Wild Weasel F-16s ay kumabig na pabalik. Sa likuran nila, ang abot tanaw ay nagliliwanag ng malalim at galit na kulay kahel. Hindi lang sila nanalo sa isang dogfight. Nagsagawa lang sila ng 16 na minuto na lobotomy sa strategic deterrent ng Russia. Ang wonder weapon ni Putin ay hindi nabigo dahil ito
ay naharang sa Mach 10. Nabigo ito dahil masyado itong arugante upang mapagtanto na sa modernong digmaan, ang isang $15,000 na drone at isang madiskarteng piloto ay walang pakialam sa bilis mo. Ang tanging mahalaga sa kanila ay ang footprint mo. Wala na ang Oreshnik battery. Ngunit habang humuhupa ang usok, ang tunay na strategic nightmare para sa Moscow ay nagsisimula palang mabuo. Hindi ka basta-basta pwedeng mag-order ng isa pang Oreshnik battery. Ang mga sistemang ito ay parang mga Ferrari sa mundo ng mga missile. Gawa sa kamay, napaka-komplikado, at umaasa sa high-end components na kasalukuyang nasa ilalim ng global sanctions. Sa pag-neutralize sa lahat ng 10 launchers sa isang umaga, hindi lang nanalo ang Ukraine sa isang labanan. Epektibo nilang binura ang isang buong taon ng Russian Strategic Manufacturing. Sa termino ng negosyo, nakita ng Moscow ang 100% loss sa isang multi-billion-dollar investment bago pa man makarating ang produkto sa merkado. Sa loob ng ilang buwan, ginamit ni Putin ang Oreshnik bilang isang geopolitical shadow puppet. Tinatakot ang Europa sa mga kwento ng Mach 10 na pagkawasak na hindi mapipigilan. Gayunpaman, pinatunayan ng Ukraine ang isang fundamental na katotohanan ng modernong digmaan. Ang isang missile ay hindi kailangang harangin sa Mach 10 kung kaya mo itong gawing abo habang nakaparada pa ito sa garahe. Ang Oreshnik ay isang wonder weapon lamang hanggat ito ay sikreto. Sa sandaling maging siga ito na nakikita mula sa kalawakan, isa na lang itong magastos na pabigat. Ang invincible shield ay nabasag at ang hypersonic threat ay na-neutralize ng ilang gasoline engines at matalinong Western software. Kung isa kang tech enthusiast, aling bahagi ng operasyong ito ang tunay na MVP? Ang Wild Weasel jamming ba ng F-16 na ginawang $300 milyong na palamuti ang S-400? O ang precision ng JASSMER sniper na natagpuan ang ventilation shaft ng isang matibay na bunker? I-type ang jam o strike sa comments sa ibaba. At kung sinusuportahan mo ang mga matatalinong tao sa asul at dilaw na nagbabago sa mga patakaran ng laro, i-smash ang like button at mag-subscribe. Dahil sa teatro ng digmaang ito, ang pinakamalaking sandata ay hindi isang hypersonic missile. Ito ay ang katalinuhan na malaman kung kailan eksaktong dapat umatake.